nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata? Si Nanay Lori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun na panood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang, planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang hinahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila. Nandyan na po yung soko, andyan na yung funerarya na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nilang bilang mga pulis. Kaya yung time na yon, hindi po makatawo yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakalood na po yung mag-ama ko nung time na yon. Paulit-ulit po kami nagmamakawa. Pero pinaslang pa rin po yung mag-ama ko. Thank you, Mr. Chair. That would be all. Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, Yes, Mr. opo. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Mr. President, at sa lahat po ng mga resource persons who are here today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako, pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 milyon para po doon sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 milyon naman po para po doon sa mga drugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting the drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabutan ninyo dyan sa factory na nagluluto ng Cebu, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume for responsibility. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, nanhuli, hindi yun. At yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin nyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city and in other cities in the Philippines.
And you take full responsibility for this, Mr. President. I will go to prison for that, Mr. Sir. At yun po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President. Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. That is the long and short of it. Kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil ay meron po siyang interview dito po sa, can you kindly show yung GMA News Online number 12? At sinabi po ni PNP Chief Marbil that based on the official PNP data from July 2016 to June 2022, Marbil said that 1,286 officers were affected in the line of duty, with 312 killed and 974 wounded. And at the same time, sabi niya po, Mr. President, Mr. Chairman, that these police officers carried out their responsibilities with dedication and often faced considerable risk to ensure public safety. Many officers endured not only physical harm but also found themselves entangled in legal and administrative challenges. 214, Mr. President, na mga officers ng PNP faced 352 criminal cases during this period. And according to him, that while the promise of support was made, many officers continued to face consequences largely on their own. Dinagdag pa po niya, Mr. President and Mr. Chairman, that 195 officers were dismissed over the period of 6 years. There are also 398 cops facing dismissal for various reasons. More than 20 police officers are currently in detention right now, Mr. President. The PNP chief said that numbers remind us that the impact of the anti-drug campaign was deeply felt by our police force as well. He noted that even as former President Duterte publicly committed to supporting those enforcing the campaign, he said there is no official record that these commitments were fully realized. I was not asked even for a minute So, to Mr. tumulong and for what a particular purpose. Then I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga pulis. I'm putting up 1 million. Paghahanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako kung meron million lang, magbubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman. I'll start. Yeah. But I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President. And I will personally appear in court. Ako mismo ang Mr. mag-defense counsel nila. Mr. Chairman, Mr. President, 2 days ago you have mentioned that wala po kayong pamasahe papunta po dito, and I'm pretty shocked that you have 1 million in your account to help our policemen, and we salute you, Mr. President, for that, and for being honest that you will be. That 1 million is for my. Wait po, Mr. President. Mr. President, I'm still for on my. the floor, Mr. President. Excuse me. For my As much- medicine and subsistence. Suspended tayo, suspended. Gastos. Hearing resumed. Again, let me remind everybody to please calm down. Let the person talking finish his sentence first before you interject. Okay? Yun lamang po ang aking paalala sa lahat.
Mr. President, Mr. Chairman, yung pong 1 million na ipagkakalob po ninyo will go a long way. And we are very thankful because marami pong mga officers po natin, mga kapulisan po natin na natanggal na po. 100, as a matter of fact, to be exact with that, Mr. Chairman, 195 officers na po itong na-dismiss. Nasira po ang kanilang buhay, nawalan po sila ng trabaho, they were humiliated, their dignity was lost. And Mr. Chairman, Mr. President, that 1 million will go a long way. I will hand to you the 1 Point million of order, Mr. Chairman. before this. Point of order, Mr. Chairman. What is the rule that was violated? What is the point of order of Congressman The Paduano? former president is speaking without the recognition of the chairman. And please, Mr. President, former president, you know the rules. It was read by Chairman Acop. And being a former congressman, you know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. That's my first point of order, Mr. Chairman. And I hope the former president understand. Nakalimutan The rules. ko na yun. Yung rules na yun. Oh, now, I now want you. Hindi Pinapaalala ko po. I'm not, Now again, I am Mr. not- Chairman. Chairman, Hearing suspended. the former president is Hearing speaking. suspended. Hearing is resumed. Before I allow everybody to speak, please be reminded, mga kasama, mga resource persons, to always address the chairperson when you want to speak and wait for the chair to recognize you. Para ho maganda yung communication, yung palitan po ng ating komunikasyon. Mahirap po kasi na nag-uunahan tayo magsalita, dadating po sa punto, nagtataasan na ho tayo ng boses, ayaw naman po nating mangyari yan because napaka-maselan at napaka-importante nitong ating pinag-uusapan. I do request from our resource person to please address the chair first before we speak, and the same as well to the members. No, please address the chair. Let me be the traffic enforcer here para malinaw at maayos ang ating hearing sa ngayong umaga. So I hope that I made myself clear, and I'd like to ask Congressman Paduano to please proceed. Hindi, Mr. Chairman, just a short manifestation lang po. Kasi po, before we start the interpellation, malinaw po na it was discussed to all resource persons and even to the members, the rules in this committee. And the former president is keep on violating that rules. Sabi ko na nga, he was then a former congressman and he knows the rules. Please respect this committee, Mr. President. And please, once again, that was my first point order, and I hope it will not happen again. Please wait for the recognition of the chairman before you speak. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Your manifestation is Mr. noted. Chairman. Now we will now proceed with Congressman Dan Yes. Fernandez. Mr. Chairman. Wait for the chair to recognize you first, please. I'm sorry, Mr. Chairman. Ulitin Sige po, Okay. please wait for the chair to recognize you before you speak. Now you are recognized, Congressman Dan Thank you, Fernandez. Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po ipagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, Wala po ba? hindi ako Polcom. So, hindi ko alam yan. But being the former president, sir, you have this I know that capacity. some policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will, sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone, Well, Mr. President. if you're citing the records, then I would admit it. Na yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo eh. Hindi, I agree with that, Mr. President. But my question is, bakit po natin sila napabayaan katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 man na-dismissed, 398 cops facing dismissal, 1,286 dead, at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President? Well, alam mo, sir,
if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwedeng basta i-dismiss mo lang yung pulit. But Mr. President, you Pero made, ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang police. I understand, Mr. President. But you made the promise, Mr. President, that sagot nyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para po sa kanila. Hindi. The record will show, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera. No, Mr. na President. binigay ko What sa I'm trying to pamilya say, nila. the record will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You Mr. remind that Marvel to Mr. President, use your... ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang Doon sa- maniwala dyan kay Marvel. Maniwala ka dyan sa... Okay, we will be... but, sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former President to answer some queries from this representation. Hindi, sandali lang. Yes, I'm sir. not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really... Hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect the... I was once a member of the... Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa krimen. We understand that po, Mr. President. And thank you for that.